James, Dali, okay na sila. Dali, James. Okay na sila kay James, ha? Okay na, inay. Dilagi sa tigas, gilid, dilagi. Adaplin lang, ayaw pagkas sa lubiha, daplin lang, daplin. Ayaw pa doon sa ero. Okay, sabagabay, daplin lang agin. Okay, basta eh. Amen. Salamat sa kanta, for a blessed song. Atong nadunggan, karong hapon. Once again, mayong hapon sa tanan. Amen. Masigamay ka, pero wala di makababag ato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaya ay duha o tulo, nagatigong sa pangalan sa Ginoo na ang taliwala sa Diyos. Amen. So, dili ay makatandog na to. Makita na. No? I believe it is a blessing. Kanaalag ako'y panibahon, maski na ay duha o tulo o simba, okay na. No, wala ka talagang daghan. Kung dili ko sila gusto panalangin, naaragin na sila. No? Pag ka nagwalag nagpanalangin, sundan pag nagpanalangin karon nga hapon. Amen. Kaya tamagdugay, Psalms chapter 37, verse 1 down to verse 5. Kung makita mo kayo tindog as we give reverend diya sa pulong sa Ginoo. At ang galion, para mahumatag dali, no? Dito tindugayon, pagpapasanin, and then makaulit ang sayo karon nga hapon, no? I believe that. And I don't know what happened to all the members, karong wala ka, nag-rapture na siguro na. Nauna unta lang no, nag-rapture na. At least ba? Okay, but at least ma-appeal ko tayo ka-rapture. Okay, 37 verse 1 down to verse number 5. Please pray for our mga kaubanan. Wala kabalo pa unsa naglihok ang Ginoo sila kinabuhi. O pa unsa po naglihok ang kaaway. Duwa ra man na, kung naglihok ang Ginoo maayo, pero mga kaaway naglihok, patay gid. Hindi kita kita magpaluhol sa Ginoo. Okay, look at verse 1 down to verse 5. Psalms chapter 37. It will continue sa itong pagwali gahina, mao ni ang sumpay sa itong mensahe gahina buntag. Balikan nato niya ang Luke chapter 1, verse 1 down to verse 10. Okay, verse number 1, ato basahon sabay tanan, and let ready start, begin. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Look at verse 2. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, so that shalt thee dwell in the land, and verily thou shalt be filled. Look at verse 4. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Verse 5. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Ngayon sa verse 4, so nindot kayo pulong sa Ginoo, ay ipahimuot usab ang imong kaugalingon diha sa Ginoo, o siya muhatag kanimo sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Look at verse 5. Itugyan ang imong dalan ngadto sa Ginoo, salig usab sa diha kaniya, o siya mupahinabo niini. Now it's so delight thyself also in the Lord, atong pahimuton ang Ginoo sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. Amen. Pinaagi sa pagtuman, pinaagi sa pag-obey dira sa atong gitawag nga Ginoo. Mag-ampon ka, let us pray, every head bow, every eye closed. Let us pray. Father in heaven, Lord, salamat once again for this afternoon, Lord. You see the heart of your people. You see the need of God sa matag-usan. Lord, karon nga hapon, gitry ginamo, Lord, nga i-obey ka sa among kinabuhi. Na despite, Lord God, sa mga butang na ay nakababag, ay mga butang, Lord, na saan magkalisod-lisod mi. But I pray, Lord God, this afternoon, ikaw magatapang na mo, Lord, to challenge every one of us, Lord, na naabili karon. O Lord, kung naamay mga kaubanan na mo, Lord, na nag-undang na sa pagtuman, maybe na-discourage na, or maybe wala na sila desire, Lord, na mag-follow. Ang ako pag-ampo, Lord, na untang, ang tagan mo sila, karaugan, Lord, sa ilang kinabuhin. Ikaw maghahatag, Lord God, o karasig, Lord, pagbalik sa pag-involve, Lord God, sa mga buluhaton, na imong gihatag ka na mo. But Lord, ang naadari karon mao ni mga tao, Lord, nga po sa diin gihatag nila ilang kinabuhi, Lord, nga hatag commitment o God, na maski unsa kalisod ang among kahimtang, but we still obey, Lord, kung makaya gid mo i-obey ang tanan nimo mga pulong sa among kinabuhi. Lord, i-bless ang matag-usa, panalangin ang matag-usa, Lord. Ikaw, Lord God, mag-auban ka na mo, ikaw maghahatag og kadaugan karon nga hapon. Holy Spirit, ikaw mag-speak each and every one of us na naagdari karon. Use me, Lord, tonight. Kung naamay mga sala, Lord, na makababag, we ask forgiveness. Kung naamay mga butang, Lord, nga among matunan, help us to apply in our Christian life. Lord, we can do nothing apart from you. Kini among ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan. In Jesus' name,
Amen and amen. Please be seated. Salamat igsoon. And this afternoon, atong makitaan in the book of Psalms chapter 37, indot kay igsoon sugod sa verse 1, ingon sa diya, fret not thyself because of evil doers. Ingon ang Bible diya, ayaw pasok ang imong kaugalingon tungod sa daotang mga mamumuhat. No, try to understand igsoon sa kanila nga praise. Itudluan na tadaan sa Ginoo nga mag-obey sa mga butang nga dapat tutumanon. Kaya kabalo siya in verse number 4, kung sa atong gituman, maangko na to atong desires ng kinabuhi. Tingnan sa niya, iwarningan ka niya, ayaw pasok ang imong kaugalingon tungod sa daotang mga mamumuhat. Now sa ginapasabot ani. Now people are always nag-say sa tuwag something na dili maayo ba? Evil doers means kanang naay mga tao nga ginadaog-daog ka, naay mga tao nga ginatistingan ka, naay mga tao nga dili ginahan sa tuwa. Pero ingon ang Bible na faith na ayaw pasok ka. Ayaw tugutin nga ang imong gitawag igsoon nga kasuko. Okay, maabot sa kanang katao. It's normal na yung mga tao di ginahan sa mo kaya nag-ubay ka sa Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo. Pero ang Bible nagtudlo siya, faith not thyself. Ayaw tuguti, ayaw pasok ang imong kaugalingon tungod sa daotang mga mamumuhat. Kinsa man ni mga tao nga wala nakagusto sa imong gitawag nga kinabuhi. Mga tao nga wala nakasabot sa imong gihimo para sa Ginoo. O ini sa Bible, ayaw pasok ka. Kung sa ginapasabot nila, then magkalma lang. Kung naay masabot, kalma lang. Kung naay di ginahan mo, okay, kalma lang. And always remember, the Bible says that is the thing nga masabtan niya, kausahay, sa kinabuhi Kristohanon, there are people, there are Christians, na kung naay somebody nga makapasakit sa ilaha, ila kung sa karoon sa pasakit po. Kung naay di maayong malunggan nga istorya, mubalos kung di maayong nga istorya. Kung naay gitawag nga naay nakasala, ila kung malusan o nakasala. So yun, so always remember, fret not thyself, ayaw pasok ka, no? Mahimo, kalma, relax, and then pahala na ang Ginoo sa iya. And then next phrase, be thou in use, ayaw pagkasina. Look at the phrase, okay? Kaya ikaw magmasinahon, maibog, masina sa uban, batok sa mga tigbuhat sa kadautan. Na igsoon, we can see the separation sa kaning praise, sa kaning igsoon verse 1, in the book of Psalms 37, ayaw pasok ka, ayaw pagpasina, ayaw kasina yun. Kung sa inaa sila, ilahan na. And I believe every blessing na nasa tuwa, igsoon, dili man na, ingon nga, naabot na nga walay kapustanan, ba't naan ay pulos sa atong kinabuhi. Look at verse 2. Kay sila sa madali, pagapot nun sama sa sagbot, o malawos, ingon sa lunhaw nga herba. Now, igsoon sa verse number 1, ano makita niya, na mga tao nga nagabuhat o dili maayo, na mga tao igsoon mo sa diin, nagahimo o kanautan, iniquity sa ilang kinabuhi, and they think nga ang ilang gihimo kasala, abin nila, tama lang, okay lang, kaing-anin nila ang kinabuhi, pastor, ing-ana mo nilang tao, no, igsoon, always remember, we are different from them. Always remember of that, dili na pareho sa ilaha, lahi ka sa ilaha, you have Christ, you are saved, luwas ka, nakaangko na kang Kristo, and then lahi ang atong kinabuhi sa ilaha. Kung sila, masuko sila, kung magpasakit sa ilaha, na kita, dili tayo na. Kung may tawag na masinahon ng mga tao, dapat dili ang mga Kristohanon. Ang Kristohanon na kinabuhi, dili masinahon, dili masina, dili ma-envy, dili masuya. Lahi ang kinabuhi sa Kristohanon, igsoon kung ato masabdan sa kanilang pray. Look at verse number 2. Kaya naman, ang kanang mga gitawag igsoon nga mga daotan or ang mga evil doers o nagahimog daotan, yun sa diya, for they shall soon be cut down like the grass. Pamutlo na sila, mga matay na gapuntanan sila. Ingon sa Bible, o malabos and wither as the green herb. No, malabos, susama sa lunhaw nga herba. And look at verse number 3, son, alawakit Andre, trust in the Lord and express, do good. Ingon ang Bible, to saligid, to uwi, ang Ginoo sa imong gitawag, na kinabuhi, o niya, saman, pagbuhat o maayo. Kung naay mga tao nga wala naghimo og maayo, lahi ka, pagbuhat og maayo, amen? Kung naay mga tao nagasulti mga evil doers, lahi ka, dili ka mosundog nila. Kung naay mga tao igsoon nagahimog daotan sa ilang gitawag nga kinabuhi, then kita nga mga Kristohanon, iba ka. Kaya imo sa Bible, trust in the Lord, saligi ang Dios o pagbuhat og maayo. So mao na ato makita niya in verse number 3.
aron ikaw mupuyo sa yuta o sa pagkatinuod ikaw mapakaon. Hindutan no? Dito makita sa verse number 3, if you obey the Lord, there is a blessing. I believe ang pagbuhat og maayo, that is the command of God. Ato na natin ang ganina in the book of Ephesians chapter 2 verse number 10. We are a workmanship. Gihimo kasi Ginoo kasama sa gihimo ta nga gitawag igsoon nga sa diha nga naluwas na ato na makit-an ang good works, maghimo tagtama, then mag-obey sa Ginoo. And the Bible says, "Og sa pagkatinuod ikaw mapakaon." No, people today igsoon dili na masabtan ba? Kung unsa ka importante ang word na obedience. And I don't know how people work in their lives. Nas the more na wala nila gi-obey ang Ginoo, the more na mag-listen sila. The more na wala nila gi-obey ang Ginoo, the more igsuon nga unsa man. Kaya gitawag na magka-problema silang pagkaon. Na always remember, do good. Ang pag-agtog simbahan, maayo kayo na, amen? Every Sunday na ka simbahan, maayo kayo na. Kung magto kang simbahan, kasi wala kayo pagkaon sa inyong balay, kung agto kang simbahan, nagbuhat kang maayo, ako gatukuhan in many times. Gi-practice ang Ginoo before karong ako ko sa Mount Calvary nga wala ni malungag sa balay kung resipa lang niya napuntan pagkaudto wala ka ni lungagon priwat dahil someone naghatag ka ng lungagon. Sometimes hindi nato masabtan ang lihok sa Ginoo, pero nato lang masabtan karon nga gabi kung mo-obey lang ka sa Ginoo na agi panalangin. Kung pagkaon na istoryahan, ingon nila, sa Bible na, ikaw mo salig sila dahil magbuhat og maayo, aron ikaw mo puyo sa yuta, o sa man, o sa pagkatinuod, ikaw mo pagkaon. Ikaw mo pagkaon. He will be fed, and verily thou shalt be fed. Mapakaon ka sa Ginoo. That's why verse number 4, ato makita niya, in verse 3, nagbuhat og maayo, ma-provide sa Ginoo ng pagkaon. In verse number 4, delight thyself also in the Lord. Ipahimuot usab ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. That is the one of obedience. Kaalaga ko'y makita ang direksyon ng obedience na imong pahimuton ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung naa ka sa simbahan, naa ka sa balay, naa ka sa eskwelahan, naa ka sa trabahuan, kung imong palingkamutan na malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. And the Bible says, "Og siya mohatag kanimo sa mga tinguha sa imong kasing-kasing." It is the desires of your heart. Yung sa Bible niya, ihatag sa Ginoo, and He shall give thee the desires of thine heart. Now, igsoon, gusto nila ko masabtan karon nga hapon. When we obey the Lord, there is a blessing. Ato makita kanina, nagbuhat kang maayo, nag-obey ka sa Ginoo, nagtuman ka sa maayo, yung sa Bible, na-provide ang imong pagkaon. In verse number 4 na po, pahimot o ni mo Ginoo sa imong kinabuhi. Now, usalag yung igsoon nga pamaagi, na malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, tumana siya. Agad kanan rin. Agad kanan rin, no? Kung ang imong anak ka rin, tuman sa buon, sa na mo, ipay ka. Pero kayo wala sa buon, magugot-pot. Magmugot, maguba ang naw. Kung sa imong batayon, ako sa bukod ka. So, mataanin. Wala, may trabaho kayo sa balay, maligabo pa. Yan na ba? So, the same thing with the Lord. Kung ang imong gibuhat, nag-obey ka, nag-follow ka sa Ginoo, I believe this, the verse number 7, it is a big help for us na ang desire sa imong kasing-kasing, asa ka na? Every one of us, we have a desire. Dili lang sa imong gitawag na desire sa pagkaon o ba, pagkaon karon, financial o ba, financial karon, but even in your future someday, naatay mga desire. O gana nga desire, kung imong kaawon, igsoon, mahatag ka na sa Diyos, pasupply ka na sa Ginoo kung imo lang pahimuton, and the only way para mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi, kailangan nimo siya saman tumanon. Kaya na simple. Pero you know what, this kind of message tonight, importante kaya nila dapat sa matag-usa, pagdagan o wala, na-miss nila ang greatest blessing na dapat nila masabtan. Kaya buntag akong nagwali about nagapon sa the blessing of what? The blessing of obeying the Lord. Now, igsoon karon nga hapon ang title sa mensahe, obedience is essential to a successful Christian. Ang obedience is essential ni siya kinahanglan kayo ni sa mga Kristohanon nga successful sa ilang kinabuhi. I'm telling you, igsoon, dili mahimong successful ang imong Christian life if you disobey the Lord.
Wala tayo successful sa Christian life kung nag-disobey ka sa pulong sa Ginoo, nag-argue ka sa pulong sa Ginoo, nag-argue ka sa giwali, sa pulpit, nag-argue ka sa mga man of God, nag-argue ka sa imong mga leaders. No, I believe dili mahimong successful ang imong Christian life if you disobey the Lord. As I said kanina, there are many commands ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero alam ko sa inyo, ayaw focus sa wala gipabuhat sa Ginoo si Muha. Focus kung unsay gipahimo sa Dios nimo. Na mga Kristohano dili na masabtan kung unsa ka importante ang gitawag igsoon nga kinabuhi sa pagtuman sa Dios. And I believe the blessing will come. And I'm telling you, alam ko sa ganang buntag, dili man ang blessing, makita mo karon dayon. But this blessing will be eternity. This blessing igsoon will be for eternal. People will sing, people will be makasabot sa kaluwasan because we obey the Lord. Now igsoon, the Bible says, delight thyself also in the Lord. That is obedience. Delight, pahimot at lipaya ang Ginoo, palipaya ang Ginoo sa mong kinabuhi. Kung imo the Bible, He shall give thee the desires of thy heart. And that's why every time igsoon, na makita ang obedience, try to imagine this. Every time na nakahimuon, if you try to obey the Lord, try to imagine this. Kani ba kung himuon, malipay ba ang Ginoo ni? Eh kung malipay ang Ginoo ni, ibig sabihin, nagtuman ko sa iyang sugo. Pero kung imong himuon, wala malipay ang Ginoo sa imong gihimo, I believe, wala ka nagtuman sa sugo sa Ginoo. Una ako makita, verse number 5. Let's praise 3. And the Bible says, itukyan, commit thy way unto the Lord. Itukyan ang imong dalan ngadto sa Ginoo. Salig usab diha kaniya og siya mupahinabo niini. Now it's on many times sa kanilang praise, sa kanilang chapter, sa kanilang verse. Kung atong makit-an there is the obedience nga atong himuon, ang atong gitawag na sundon ang Ginoo sa atong kinabuhi. And the Bible says, hindot kayo na ay blessing, na ay panalangin. Obedience is essential to the successful Christian. Ang obedience daw, ang pagtuman sa atong Ginoo, ay nga pahimpuliso, is importante ni essential ni siya, kinahanglan ni siya, pinakakinahanglan ni sa matag Kristohano nga successful sa iyang kinabuhi. Number 1, because of time. Dili kinidugay ang atong wali, mabuo lang kayo niya. Balik sa Luke chapter 5, verse 1 down to verse number 11. Luke chapter 5. Muna itong text na gikwaan itong ginambutan. When Peter obeyed the Lord, we know the story nga si Pedro aning nga time isugo sa Ginoo for the first time, no? For the first time, unang asugo sa Ginoo sa iya, sa Pedro, pwede ba tulato ni mo ning bangka? Ibadaplin gamay para nga makalingkod kong taro kunya makatudlo ko sa mga tao. O na ito makita verse number 3, look at verse 3. Okay, look at verse 3, chapter 5, and verse number 3. In the Bible niya, in this play a great, Luke 5. Luke 5, verse number 3. In the Bible niya, and he entered into one of the ships, okay na diya, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Na yung sa Bible, ang unang nagsugo sa Ginoo sa iya, sa Pedro, pwede ba nga imong itulak kamay ang bangka? E kung mabot sa daplin Pedro, di ako muringkod, kung ako mutudlo sa mga katawhan. That is the first. Si Pedro, sige Lord, sige mutuman ko Lord, ako a simple yes lang. The same thing with us, igsoon, dili na yung kailangan, di natin i-probe sa mga tao. Kung ang Ginoo na ay gipahimo sa tuwa, ang gusto na yung madunggan sa Ginoo, yes Lord, yes Lord, tuman ko Lord, obey ko Lord, wato na po na Lord, yes Lord, o mauna din ang ginapaabot sa Ginoo sa tuwa, every time, kung naay mga sugo ang Ginoo sa atong kinabuhi, every Sunday night, Sunday morning, every Wednesday morning, God command us, mautong simbahan, yes Lord, amen. Kumana ang Ginoo every morning sa buntag sa iyo, mubasa sa imong Bible, yes Lord. Kumana ang Ginoo every Sunday morning, kumana ang Ginoo, okay, mag-ampo mo. Yes, Lord, I commit myself. Muampo ko, Lord. And every soul winning, nata. Yes, Lord, soul winning ko, Lord. And every pagtundo sa mga bata, yes, Lord. Every time na ay kumana ang Ginoo, wala sila ay gusto madunggan,
gikan sa imo para malipay siya is the word yes. O dili, no? But you know what happened to Christians today? Ngayon na sila, sila lang na. Sige lang, Lord, maybe basi next week, Lord. Lord, basi next time. Basi next month. Ay, Lord, sige lang, Lord. Okay lang. Mutuman ko, dali lang, Lord. Dali lang ko sa gamay. Kahit so, makita na ni when Peter, gamay pa kayo ang gisugo sa Ginoo sa iya, dili pa kayo lisod, di pa kayo bukad, sayon pa lang kaayo. But yung maninuwad, tungkol sa reaction ni Peter niya, si Pedro Ikson, wala nagduduha. Gitulak niya ang bangka o niya naabot dito sa daplay. O nakalingkod si Kristo, plaster kayo siya, nakatudlo sa mga tao, and while nakatudlo sa mga tao, there is another command. Nanungga na ito tayo. Ang command, Ikson, mauni. Ingon sa Bible, Pedro, ilawig na gamay ang imuang bangka sa lahat lang. Kang gamay lang diya, ilawig lang gamay, nasa lalunan mo gamay. Una, ihulog ang imong bukod. Number 1 point, Ikson, makita rin. Number 1 point, obedience is essential for a successful Christian life. Number 1, obeying God in small matters is an essential step in receiving God's greatest blessing. Ang gagmay daw nga butang sa pagtuman sa gagmay nga butang Ikson, mauna ang usa sa mga tikang nga imong maangkon ang pinakadako kaayo nga panalangin. Na Ikson, wala the matter ang Ginoo sa gitawag nga imong gihimo para sa iya. As long as kung imong gihimo kinasing-kasing nga paghimo, as long as step by step lang ka, you walk by step lang, nag-obey lang ka sa Ginoo. And the Bible says, you see the great blessing. Una-una lang man ang himo ni Pedro, nituman lang siya, nitulak lang niya ang dagat. But the second time, the command will come. Iana ang Ginoo, Pedro, lawig gamay sa lanom, ihulog ang imong pukot. And you know what, Ikson? Suppose Peter had said, ngayon si Pedro nga, Lord, busy magkaya ko sa paglingkod sa akong pukot. Pili ba kanang uban na lang diha? Daghan magmamananagat niya, Lord. Mauna sa subuka, pili na himuon ni Pedro. Pili mo siya ngayon nga, Lord, kanang lang gitawag Lord nga ang ako ang gitawag nga pagparagan all night ko na nagat Lord. Kapoy kayo ko mapahulay sa to Lord. Kana mo ba lang sa diha? Pwede ba Lord na uban nga bangka ang gamiton? Or maybe may si Pedro nga Lord, di na mahulay sa to Lord, kay kapoy kayo ko. Basik sayang ka na sa akong oras. Di mo gabi ko nag-out Lord, unya. Wala maganit yung kuha. Pwede sa mabalibat sa sugo ni Kristo. Pwede sa mabalibat sa tinawag ang command ni Christ. Pauna, a simple yes, a simple, a small yes, na ginimo ni Pedro Ikson, kung ato makita niya ang blessing na iyang nadagap naman, ang panalangin na ato nakita na Ikson. How about Peter? Wala ni yes. How about si Pedro? Atong ibutang sa other side. Kung wala ni tuman si Pedro, kung wala ni tuman si Pedro sa sugo ni Kristo, kung wala ni tuman si Pedro nga tuman ang giingon ni Jesus Christ sa iya, do you believe, do you think na ay isda na makuha si Pedro? Dili niya ma-experience ang blessing kung wala siya ni say of yes diya sa Ginoo. And you know what? The great blessing ang great blessing na abot ang dako ayo nga panalangin nakuha kanuman tungod lang na sa gamay nga obedience. Small obedience, Ikson, always remember obeying God in the small matters. Kung every time na naka sa simbahan, ayaw lang na simba naman. Okay naman ang simba, basta pwede naman next Sunday na po. Di sa pumusimba ron, kawa kakabalo, Ikson. And that Sunday, na ay dako ang kakayo nga blessing, so the problem is, wala di mo nadawat ka naman. Kaya mo lang din maliit ang pagsimba. Ay, pastor, basa-basa tayo po dahil naman ako sa pinilang po unya mo basa. And that time, kung kailangan ka mo basa, kailangan mo mapulong sa Ginoo. Kailangan kay atubangon nga problema. Pero wala di mo nabasa. Pag abot sa problema karon, apektado ka sa problema ka naman. Kaya wala yung blessing, kaya wala di mo gihimo ang gamay nga butang na dapat ipahimo sa Ginoo sa tuwa. A small thing, a small matter. Ayaw ibuhay soul nga gamay lang kayo ang pagtuman sa buluhaton sa Diyos. Ayaw isipan ang oras gani. Even ang oras, importante kayo na. It is a matter na siya. When we go to church, make sure na wala kay oras, wala kay 5 o'clock na
matter lang kayo na, persuyahan na nga, na ay na kong blessing niya. Abi lang na to, okay lang sa tuwang malate ha. Pero you know what, small matter lang na ha, gamay lang kayo na, kung ako kayo na blessing, why? Kaya naman, dili ko mo igsoon na wala na blessing, kaya naman, every time, karaan ko sa tayo, sa kanang oras, daghan ko gatunan, diya sa Diyos. You think, small matters, makakita ka great blessing. Often God's great blessing come as a result of our willingness to do something that appears very insignificant. So ask yourself tonight, it's on. Has God been challenging to you tonight? Important or unimportant matter? Is there anything I have recognized tonight? Is too difficult? I don't want to. Naabay mga rason nga lison. Dili ko gusto mo, di ko gusto buhaton. Naabay mga rason nga ngayon ka nga dili sa nako na himuon. Now, I believe it's on every time that God spoke to your hearts, every time nga ang Ginoo nagatundo sa buhaton, then sa buhaton na to. Yes, tinuod man sa itong ginabuhi, Kristuhanon, sa kadugay na nimo for 4 years, or 2 years ka, or maybe 1 year, or maybe 3 years ka ani nga simbahan. Expected din na mabot ang time kasi ubay siya tuman nga dugay. Maingon ka, wala may blessing, may pa rin wala nakalagad kay dagan pag blessing. Makompare, gini mo na imong galingon sa uban, kung ang imong lantaw is material lang. Murang taning nagsuon, ang blessing wala nagamate sa material, ang blessing nagamate na in the future. Look at their future. Yes, okay, nakahimtang karon, pero how about kung mamatay sila? Kung sa kailang patungan, how about kung maabot na kamatayon silang ginabuhi? Do you think na kaingon ka, kaya nindot ang ilang future? Yes, ang atong ginabuhi, kaya gano'n makaingon man ka, dili man kayo nindot, dili man yung kayo hapsay, dili man yung kayo igsugat, makaingon nga, daghang kwarta, parehas nila, pero at least naman ang atong future, nindot man. Ang atong kaugmaon, nindot man. If you obey the Lord, your future will be okay. When you obey the Lord, so your future, it will be what? Nindot kayo yung future. No, dili pa na makita mo, karon na mag-future pa man na. Tama? Dili pa mo na ma-experience the future pa man na. But I'm telling you, so every time we obey the Lord, there is a blessing. A blessing to obey. A blessing so nga na ipanalangin na makuha dira sa Ginoo. And I believe that small matters. Ayaw igamay, ayaw isipa nga gamay lang man ni pastor, gamay lang man kay pastor. No, dili. Small matters is muhimo na dako kayo nga panalangin. A simple yes lang gihimo ni Pedro. Kung sa ingon niya, Lord, for whole night, di ako nanagat, Lord, wala ko buhay isda. Pero sige lang, kaya ikaw na ng istorya. Sige, maadto ko. Sige, maadto ko sa laot gamay. Ihulog ko ring net, ihulog ko ring pupot. Ikaw sa ingon ni Pedro. Look at verse number 8. Tanawa niya. Verse number 8. Kasi ingon sa Bible niya, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Kung siya nakitaan na nagsoon, most of the time our disobedience is sinful in the sight of God. Na-realize ni Pedro ba? Ala siya, kung siya na kayo wala kulituman, no? Kung siya kayo tapos sa kwarong wala kulituman, pero pasalamat sa kulituman, pero sa Bible, nagkaroon siya usaman, conviction siya kasing-kasing. Ngayon siya, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees. Ibig i-recognize niya si Jesus Christ, the Lord, salamat, tinuod, yunay ka, tumutuman ang ginay mo, naagray panalangin, naagray blessing. O makita na sa kinabuhi ni Peter, sa kanila verse. In fact, at makita ang ginay so, number 2 points, obeying God is in small matter is essential step in receiving God's greatest blessing. But number 2 is so on our obedience always benefits others. Ato nilagyan ganina, pero mas lahi siya na baga points. Ingon niya, our obedience always benefits others. Now, maybe tonight, ingon ka, Pastor, lugay na ito nag-obey sa Coastline Baptist, sa Ginoo for almost 4 years, Pastor. Nag-obey ko sa Ginoo sa Coastline Baptist Church, pero wala palagi akong mga ginikanan sa simbahan. Napagod lang. Ayaw lang yung give up.
There is a time igsoon nga gamito nga there is a time nga the right time nga pwede kayo mapanalanginan sila. Or maybe ay mong parents wala din, maybe nakakaginapangan nga mabot, hindi makauban sila, pero wala pa man karon rin. Pero maybe sa ilang gitawag ang kinabuhi, they experience the blessing nga wala lang kay kabalo. Nga ay point sa ilang life, usahay nga makaingon sa salamat lang dito kay naapoy agumang ko nga naa sa Ginoo. Pasalamat lang yo kung naapoy anak nga nagapamalagal sa Ginoo. Basi mao na hinungdan. Naapoy panalangin tungod kay naapoy mga paryente, naapoy mga igsoon, naapoy mga anak nga usa man naadiya sa Ginoo, nag-obey diya sa Ginoo. And you know the story ang nakita ganina when Peter nakuha niya ang blessing, the Bible says, ibang tawag niya mga uban. Hey, alin mo diri, daghan kay isda. Ang among pupot na nabuslot na sa kadaghan sa isda. O kapag nagsuon sa whole story, wala lang ang iyang matauban na nag-angkol sa blessing. But I believe igsoon ang pinaka na ay blessing ani ang iyang pamilya. Siguro pag uli ni Pedro, alang buntag, nagpa, sa usahong, wala ko pag uli ron, na wala ko bit isda. Wala ko bit panalangin. Ano yung usahong na ko ron? There comes, naabot ang usa ka karpintero, anak sa karpintero. Naabot ang usa ka anak sa karpintero, igsoon, kung nagsugo lang niya. Kung isipon ko mo, anak na sa karpintero, ha? Wala ka ba pausa ng isda? Kung ikaw, kung ka-istorya ato ka tayo, nag-aatik, magkakatry pamasol. Lord, niya gano'n, tuluan, hindi mo kaunsa mamukot nga, whole night, hindi na namukot, mga ganyan, kuha. Tuluan na mong ingana, kasimple. Karpintero naman ka, wala man kayo. Wala man ka naibalaan. So, you know what? Peter, obey the Lord. And the benefit so on is naabot sa umana. And of course, Peter's friends had a very profitable day. Kaya yung mga kaugan po niya, wala po ito makakuha ba? Di ba, gabihin po sa Bible, Pedro, wala sila makakuha po, namuli sila, wala mga bitbit, but you know what? Nakagain sila. Nakakuha sila ng isda. Because of one man, obey the Lord. Ito business, so full, puno kayo ang ilang mga sakayan, halos na mulod, halos na manulod na sa sakayan tungod sa kadaghan sa isda. More importantly, so on, they had an opportunity to witness the Lord is supernatural provision. Dito makita so on, nga ang even ang mga kauban ni Peter sa panagat, nakita nila, na-experience nila ang supernatural na provision sa Ginoo. O, anak ko siya ginabuntag, dila ang hindi mo ma-experience ang pinaka-nindot na blessing is supernatural blessing when we obey the Lord. Pero ako ba, hindi makasabot na nga. Maunsa makasabot na wala pa man nagtuman. Kabalo ko, ang nakasabot sa blessing when we obey the Lord, itong mga nagtuman. Katong mga tao nga naala karon sa ministry, ang mga tao nga gitry nila og keep ang ilang kinabuhi, katong marang Ginoo sa ilang kinabuhi. Every time we have struggle, but still we obey the Lord. Every time we have persecution, but still we obey the Lord. Those people igsoon na mga tao nga naka-experience og tinuod nga panalangin, dili na panalangin sa physical, dili na sa financial, but panalangin nga nagikan sa Dios. Panalangin igsoon sa pagitawag nga kinabuhi. When a father obeys the Lord, his entire family reaps the reward of God's blessing. Young people, someday, you will have a family. Ang tawag yun. Paabot ang panahon, pagkapamilya mo. Paabot ang panahon, igsoon, magkaroon mo. Paabot ang panahon, igsoon, someday, naamoy mga apo, naamoy mga next generation sa inyong gitawag na kinabuhi. But if you obey today, the blessing is maangko na nila hangtod sa imong pinakaapungan. Likewise, his son, the child's obedience will bless his or her parents. Kung usa ka bata po, ma-obey sa iyang ginikanan, high blessing. Makita na igsoon from time to time, ato magitagaan og importansya ang kinabuhi nato. When we obey the Lord in small matters, makita nato ang great blessing. When we obey the Lord, igsoon, our obedience always benefits other people. Ang ato pagtuman diya sa Ginoo nagabenepisyo sa uban nga mga tao. Do you think igsoon tunay? Ang imo pagtudlo sa mga bata wala na benepisyo sa ila someday? Do you think ang imo pag-soul winning
ang imong paghatag og trust, ang imong pag-witness sa usa ka tao, sa usa ka man, sa usa ka tawag na lost person, do you think wala blessing sa yes, na blessing? O ang nakabalo sa panalangin ana ang Ginoo ra gyud. And someday ipakita na sa Ginoo suma isa-isa mo na niya o mao ni ang imong gituman, nalitay ko ani nga tayo. O ni among gihimo, na-enjoy na ko ni imong gihimo. O ni ang imong gitagaan og ako kay panahon, faithful kayo ka diri, and then na-enjoy na ko ang kada ka time sa imong ginawa. Don't let it so on na magpalayo ka sa place of blessing. Number 3, because of time, for the last point. Obedience is essential to the successful Christian life. Number 1, obeying God and small matters is an essential step in receiving God's greatest blessing. Number 2, our obedience is always benefits others. And last, when we obey God, we will never be disappointed. Tumutuman ta sa Ginoo ay so dili di ka kaulawan sa Dios. Tinuod, when we obey the Lord Son, dili ka ma-disappointed. Peter no doubt assumed that Jesus' fishing instruction would amount of waste of time. Ang una-una ni Pedro, akaling instruction ni Christ ka marag sayang-sayang naman sa oras oy. Wala ka malungaw, unay ko na nagat niya. Iya ko patuon sa mga tunga sa dagat para lagi ni mukot na po. Imbes na limpyo na ko sa iyo una-una ba? Sa una-una, imbes na limpyo na ko sa pukot, kaya ako na naging puson, kaya masig ko na gabi manglawad na po ko, mamukot na po ko na gabi para nakakuha ko niya ka sa bukol ko niya. Siguro sa una-una ni Peter, nagsunin niya sa waste of time. Walay pulos. But he complied with the Lord a simple request. Christ brought about a miracle that gripped the disciples with amazement. Jesus turned an empty boat in a full one. Ibig sabihin, when we obey God, we will be disappointed. Wala ko na. Ang tumiad ko si Peter sa labot. Ihulog niya ang pupot. Nakitaan siya sa iya mga kauban. Oy Pedro, wala ko na tagtaw. Di mo kabihin ka ng mukot. Nagkaroon na mo pupukutan niya. Huwag makitikuha sa hulay. Karoon na ng buntag. Siguro kung wala naghimo o miracle ang Ginoo, kung wala naghimo o wala nag-provision ang Ginoo, so maybe ma-disappoint si Peter. Pag inuwat kung sa'yo na mo, Peter, wala na-disappoint. Why? Kaya nakakuha si daghang isda. Hindi pa kaulawan sa Ginoo ang tao, ang usa ka anak niya na nagatuman niya. The same thing with the parents. If the children obey the parents, and I believe buhatong tanan sa parents, nga kani nga tao, kani nga bata, hindi yun di maulawan. Buhatong tanan sa parents, nga kani nga bata, kung naa sa eskwelahan, kabalo ang parents, na dili mo himog kautan, tingnan man, sa balay, obedience man, sa balay, nagatuman man, sa balay, nakitaan man, kamaayo-maayo, and every public places, kung ang bata, maabot sa mga public places, ang parents, kampante kayo siya, na dili maulawan ang anak. Why? Because this kind of child is an obedience child. Is it with the Lord? Si Pedro nag-ubay lang. A simple yes lang. Pero Peter, wala dito na disappoint. Ano man, kay gikan sa empty na bangka. Gikan sa empty na bangka, hangtod na himo nga napulo ang bangka. Wala gani na ikaw sa iyang bangka, gitawag pag niya yung makauban, kay tungod dili masakto sa iyang bangka. And you know, I saw at makita niya, the obedience is God will never be disappointed. Dili ka mahimong disappointed sa Ginoo. We like Peter must recognize that obeying God is always the wisest course of action. He can take our emptiness, whether related to finances, relationship, or career, and change it into something splendid. Ingon atong lesson, we like Peter must recognize that obeying God is always the wisest course of action. Na-realize si Pedro igsuon na pagtuman sa Ginoo mao nay pinaka-wise, pinaka-best, the best sa tanang mga best igsuon nga imong nahimo sa imong kinabuhi. Ngayon dili, He can also take our emptiness nga kaya pagkuhaon sa Ginoo atong gitawag na emptiness, whether related sa finances, whether related igsuon sa relationship, or maybe career, or it changed into something splendid na igsoon. Ang bangka ni Pedro walay sulod. Pero sa Bible sa diya nga nag-obey sa Ginoo, ang bangka ni Pedro na puno.
Now maybe tonight, na ay something na na-empty sa itong ginawa na kasing-kasing. Maybe career na to, maybe ang atong finances, or maybe igsoon ang atong relationship with other people. Kung empty mo na igsoon, just obey the Lord. Kaya naman, unan na sa Ginoo, tagaan na ka sa Ginoo, na, o gana, uno na sa Ginoo, hangtod ka ikaw, masayran mo ang blessing given sa Diyos. Tapos the people said, in the Bible is so, there are many emptiness tonight. People are looking blessing. Ang mga tao nagapangitag panalangin. I heard one preacher said, ang mga tao gaampo silang panalangin. They try to pray for blessing. They try to pray for blessing. But the question is, did you obey the Lord? Did you obey the Lord? No, Christians, kita rin makasabot, dili na masabtan sa mga unbeliever. Christians, dili na masabtan sa mga unbeliever kung paunsa magliyok ang Ginoo, kung kita nagatuman sa iya. Kaya naman, bakit alam ni mga blessing na rin, kung kita igsoon, tinuod na nagtuman sa Diyos. As I said, kanina, dili man tanan, kasugo sa Ginoo atong matuman. Ang pinaka-importante, nagtuman tayo, man. Kasi naman, wala kita na kamot. Kasi wala nag-ihimo atong best na matuman sa Ginoo. Kasi wala ka na kamot, igsoon na i-follow ang Ginoo sa itong ginabuhi. No, so perhaps you have nakikitawag soul nga hesitated to obey God because you fear the consequences of your decision. Sometimes mahadlok ka mo-obey, mahadlok ka mo sunod sa Ginoo, nakikitawag na basig unyag walay padulngan. But the Lord's command is for you to fear Him above all else. The same sovereign, omnipotent God who keeps your heart beating and the planets orbiting is more than able to handle the result of your obedience. Ingon diri ang Ginoo gani, ang whole planets na orbit sila, nagatuyok sila sa ilang sarili ang tiyukan. Ang all planets wala nagabanggaanay na kaya niya i-control because He is a omnipotent God. He is a powerful God. Ingon sa diya, even ang gitawag igsoon na He is a sovereign God. He is omnipotent God who keeps your heart beating igsoon. Even gani ang mga planets wala nagabanggaanay na kaya niya i-handle. Unsa na lang kaya ang imo magkinahanglan? Pa-provide ka sa Ginoo. Mauna ang result sa imong obedience. Another thoughts with conclusion tonight. When He tells you to do something, and you know without a doubt it is His will, then you need to obey based solely on who is doing that something. Ibig sabihin ng itong lesson, when He tells you to do something, kung naipahimo ang Ginoo sa imo something, o wala juga nagtutuha, maingon juga mao gini ang will, mao gini ang plano sa Ginoo, mao gini akong ginaampo, then you need to obey based solely on who is doing the talking. Imong buhaton kung kinsa ang nagahimo more than sa naga-istorya. When you choose to obey the Lord, He will bless you. This is because obedience always leads to blessing. Na ay panalangin kung kita mo obey sa Ginoo. Madalas, when God is asking you to do a certain thing, and if you will obey Him, He will reward you with a sense of peace and joy and compares of nothing of this world has to offer. Therefore, set a goal to obey the Lord and watch Him work in your life. Obey God and leave all the consequences to Him. Ingon diri ko mutuman na juga sa Ginoo daw, ang panalangin nga imong maluwatan gikan sa Ginoo walay ma-compare sa panalangin aning kalibutan. Ibig sabihin, the blessing nga atong nakuha gikan sa atong obedience. The blessing nga atong naangkon gikan sa atong pagtuman, gikan sa atong pag-obey sa Ginoo. Ingon sa Bible, walay butang aning kalibutan nga maka-compare ana ka panalangin. I believe that. Well, I consider therefore, sa conclusion, set a goal to obey the Lord and watch Him work in your life. Obey God and leave all the consequences to Him.
Ibig sabihin, kung obey ka sa Ginoo, ihatag ka lang sa Ginoo, i-surrender ka lang sa Ginoo. Ano ba kalison? Obedience is essential to a successful Christian life. If you want to be successful, if you want to mahimo ka nga successful na Christian, ang key na igsuon is obedience. Obedience. Obedience is a great, it is a great nga atong mahimo dira sa Dios. Obey in the small matters. Kaya naman, maunay mohimo og great nga panalangin. Number 2, our obedience always benefit others, and last, when we obey God, we will never be disappointed. Dili ma-disappoint ang Ginoo sa imong himo. Dili pud ka ma-disappoint. Wala disappointed sa atong kinabuhi when we obey the Lord. Jesus turned an empty boat into a full one. Nausa man kaya ang atong paminaw karon nga empty na. If there's something na nung kinabuhi tonight, makaingon ka na there's something kulang, there's something na need sa imong kinabuhi, ang atong masabtan diri is one, obedience. Obedience. Hope isol tonight at nakita na pulong sa Ginoo. Essentially, need kayo nato. Need sa matag kisuhan nga atong masabtan nga buntag nga wala kang tagiluwas sa Ginoo para maadto sa langit. But we are saved to serve. We are saved to obey the Lord. We are saved to bring glory, to bring honor, to bring praises dira sa Ginoo. Mauna ang katuyuan nga nung giluwas sa Dios. And you know what? The first blessing nga atong naangkon is what? Our salvation. Dili mo maangkon ang uban na blessing kung wala ta nakaangkon sa panalangin gikan sa kaluwasan. As Peter said, ingon ni Pedro, Lord, kay ikaw man nagingon. Tutuman ko. Why not tonight? Atong sundo ng ingon ni Pedro kang Jesus, Lord, kay ikaw man sulti, Lord, sige atong tumanon. Mahalag ni Lord, okay, basta ka ikaw na istorya mo tuman ko. Muubay ko, Lord, kay ikaw man istorya. We need that kind of praises. O kana ka praise because of my Bible. Ingon ni Pedro, ingon sa verse number 4, and let down your nets and drought, and verse number 1, and verse number 5, and Simon answered and said to the master, we have had night, all the night, and taken nothing. Nevertheless, Lord, and said, nevertheless, at thy word, inaagis sa imong pulo. Ingon sa diyan, verse 5, apan bisan pa niya na, tungod sa imong pulong, ato mo takkat sa pukot. Sa diha, nagitakkat niyang pukot, dito na, naanay pa na namin. Verse, Psalms, ginatrakit-an, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Let us pray, lubot ang ulo. If yung katumatan, mag-aampo na. Father in heaven, Lord, salamat once again tonight. Thank you, Lord, for the message. Salamat kay Lord sa pagtulunan nga among natunan. Mahitungod, Lord God, sa pagtuman sa imong mga kasubuan. Pagtuman, Lord, sa imong pulong. Lord, kabalo may usahay lisod man. Yes, tayo mga butang, Lord, na dili na mo mahimo. Batabangin mi, Lord, na mahimo na mo ang dapat imong ipahimo ka na mo. And Lord, ay na po kayong kadaugan sa among ginabuhi kung amo ni himuon sa among Kristohanong kinabuhi. Lord, we want blessing at kailangan na mo, Lord, magtuman, kailangan na mo mag-obey. Kanina. Lord, thank you for the people na naadiri ka, Lord. Dili ba kayo midaghan, Lord? Ipila lang ang naadiri, Lord. I believe, Lord, it is a blessing to see their life. Narin kamot din, Lord, na maadtong simbahan. Narin kamot, Lord, na matuman sa imong kasuguan, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. Salamat, Lord, for that kind of message. Nga ang pagtuman, Lord, is essential for us to have a successful Christian life. Lord, bless your people. Ikaw mag-auban ka na mo, Lord, ka magtuman mi hangtod sa imong pagbalik, Lord, dili ni maluya. Kapangin ni Lord, na ay kadasig, na ay kaisog, Lord, kung unsa may imong ipahimo ka na mo, amo ka rin himon. Lord, we got nothing apart from you this evening. We love you in Jesus' name. Bigyan ko sa ulo, igsoon, iyaw sa mata. Maybe some of you tonight, makaingon ka, Lord. Yes, dinoon, nagadugay ko sa Kristohanong kinabuhi, Pastor. Nagakaluya ko sa pagtuman sa puluhatong sa ito. Pastor, na ay mga tao sa palibot, na always nagadali sa kuwatso. Na usahay mao'y hinungdan, Pastor, na dili ko makatuman sa Diyos. Pastor, karon nga gabi, I heard the message. Na despite sa gagmay nga mga butang, gagmay kayo mga matter sa
amo is big kaayo nga blessing, great kaayo nga blessing ang maangkon gikan sa Ginoo. And Pastor, please pray for me tonight. Pati na ay ngayon, Pastor, please pray for me. God spoke sa my heart. Yes, na God bless you na kilain. Taas at ako. Ayaw kahula. I saw that really God spoke to your hearts. The altar is open. Na ay altar sa tubangan, hindi mo duulan, hindi mo hangyuon ang Ginoo, Lord. Usahay disobedience kayo mo. Lord, usahay wala kayo kay dako kayo ng panahon. Lord, usahay makalimot ko. Kanaay mga sugo nga dapat ako himuon. Ask the Lord for forgiveness. Ask the Lord for help. Ask the Lord and so on. Kadili ka mag-give up to obeying Him. And the blessing will come. That is the promise of God. Ayaw kahatlok. Ang promise na Ginoo tinumod. Ang promise that was exalted when He said that there is a blessing, there is a blessing. O na-prove na sa kinabuhi ni Peter. Gusto ba ka ang mga emptiness sa imong heart? Ma-full? Gusto ba ka ang imong emptiness sa finances? Ma-full? Gusto ba ka ang mga emptiness sa imong kitawag ang kinabuhi ni Kristo? Ma-full? The only thing is to obey. To obey. To obey. Hope tonight that message is so will help us. That message soul will give us something in our hearts. That we never give up. Never give up serving the Lord. Never give up obeying God in our life. Tugutin, so on. Ayaw undang, kaya naman sayang, kaya ayaw isugdan. Pag-abot sa tumoy, undang na ay blessing, pero naundang, naundang matut ka. Patugutin dili, maundang ang blessing, ayaw undang ugtungan. Ayaw undang ugtungan. Just continue to pray, and I'll give you a minute to pray. And after this, I'll be closing prayer tonight. Lord, help us to continue to obey. Because we don't want, Lord, the blessing was not. Lord, kabalugin, ang panalangin, magpadayon. Kung kami, Lord God, magpadayon po. Lord, bless your people tonight. Help them. Provide their needs, Lord. Provide the emptiness in our life. And see the blessing in the future sa among kinabuhi. Lord, we love you because you first love us in Christ's name. Amen. Amen. Take your seats. Salamat sa mag-ikot na kayo. And salamat po sa mensahe. What a blessed song, a blessed blessing.